Okay. Oo, okay. Magandang umaga, mapagpalang umaga po sa ating lahat. And magandang gabi po dyan sa LA kay Nanay, kay Brother Ruben, Kingdom Builders International at sa lahat po na naka-join via Zoom. At tayo po ang Kingdom Builders International Church Isabela, Kawayan Isabela family. So, at meron po tayong mga mm, social media account, tulad po ng YouTube, Facebook, at ang Facebook account po natin is Kingdom Builders International, at sa YouTube po is at KBI Dos Church. At sa website po natin, www.kbi-church.org slash. At meron din po tayong Gmail account. KBI Isabella Family at gmail.com. At sa mga gusto pong mag-request ng Bible, ewan ko may nabigyan na ba tayo, Brother Ruel? May mga nag-request na ba? May nabigyan na? May nag-request. May nag-request na. So, Bible Study Group. So, okay. May nabigyan na. Okay. So, sa lahat po ng gustong magkaroon ng Bible, pwede po kayong mag-ask, mag-request, at ipoprovide po natin yan for free po. Hindi po nyo kailangang magbayad. Amen po. So, umpisa na natin. At bago tayo magdire-diretso, basahin po natin ang Psalm 91. Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at the midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, "The Lord is my refuge," and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra, you will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa lahat po ng nanonood sa ating Zoom, kay Ate Jo, kay Brother Ruben, kay Nanay, and sa atin pong lahat dito sa loob ng church. Good morning po. Are we blessed? Are we blessed? Amen. Thank you, Lord. Kasi nandito na naman tayo sa loob ng ating panambahan. And may purpose lahat.
Bakit tayo laging nandito? Amen? Thank you, Lord. Teka. Konting exhortation lang po sa komunyon. Sabi po sa 1 Corinthians 11:24, and when he had given thanks, he brake it and said, "Take it. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Ayan po, yung juice na yan, nagprepresenta po ng dugo ng Diyos. At ang tinapay na yan, ang katawan ng Diyos. Yan po. Hallelujah. Yun nga po, sa umagang ito, tuwing Sunday, lagi po tayong nagse-celebrate ng communion service. Kasi napaka-special po ang araw ng Sunday dahil ito po yung yung nagprepresenta ng katawan ng Panginoon at ang dugo ng Panginoon. Alam po natin yung nangyari o yung ginawa sa kanya sa krus. Tama po, alam po natin yun, di ba? Yes. Sa pagmamahal sa atin ng Diyos, ginawa niya lahat ng sakit, bugbog, di ba tayo nga yung nasusugatan ng kaunti, masakit na, how much more yung ginawa kay Lord, di ba? Kaya dapat alalahanin natin yun. Tuwing tatanggap po tayo ng communion, elements na ganyan, yung ginagawa natin sa tuwing Sunday, yun po yung naaalala natin kung ano po ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Tama po? Yes. Sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya po, tuwing Sunday, naalala natin kung ano po yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Lahat po, kinuha na ni Lord. Yung tinanggap niya na lahat, kinuha niya na lahat ang sakit, lahat sa atin. Ayun po. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whatever you drink and remembrance of me." Sabi niya sa 1 Corinthians 11:25. Pag-pray po natin, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa lahat na kami ay nakikibahagi sa banal na hapunan. Ang pagsalo-salo sa aming buhay, ikaw Panginoon ay maluwalhati. Hayaan mo Panginoon na luwalhatiin ka sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. As we partake in the communion, ikaw ay aming sinasamba Panginoon, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake po. Okay, ako pa rin po. Let's proceed sa tithes and offering. Okay, sino po ang na-bless sa atin? Sino may blessing? Last week, palakpak po natin ang ating mga kamay. Yan. Ako, na-bless ako. Amen. Hallelujah. Kaysa ang bawat isa ay dapat natin tanggapin na tayo po ay na-bless. Every day we are blessed. 1 Corinthians verse 9, chapter 9, verse 7 to 8. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya
maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkawang gawa. Okay? Praise God. Lahat ba ng meron tayo ngayon galing kay Lord, di ba? Amen. Lahat yan galing sa Kanya. Yon. Alam din natin na yung Old Testament ba, yun yung sa 10%? Yon. 10% sa ating kinikita ay dapat po nating ibalik kay Lord. Tama? Magbayad kayo ngayon ng 10%. Sakita ninyo. Magbigay po tayo ng bukal sa ating puso, may kagalakan. Amen? Yan. Dahil pinangako naman ni Lord na bubuksan niya ang bintana, ibubuhos. Tama ba? Ibubuhos. Sasaluhin natin ang pagpapala ng Diyos. Amen? Yan. Kung meron po tayong yung mga na-bless, pwede pong mag-share para ulit naman, mabe-bless kayo ulit at the same time, mabe-bless yung church. Hallelujah. Okay, let's pray sa nalikom natin na blessings. Hallelujah, sa tithes and offering. Thank you, Lord. We bless you. We honor you. Our finances, lahat po ng binibigay niyo sa amin. Lord, thank you so much. Alam po namin, Lord, na bubuksan mo ang pintuan sa kalangitan para po kami ay mabless. Thank you so much, Lord God, sa mga taong ginagamit mo para kami ay mabless. Touch our heart, our life. Kami po ay susunod sa iyong kagustuhan. Maraming salamat po sa pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Masayang umaga po sa ating lahat. Sana yun. Basahin po natin ang mga awit. Dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan ang kahangahangang mga ginawa niya'y dapat isaysay. Amen. Amen. Yes! Hello. Lahat po tayo. Hello. Sambahin natin ang ating Diyos ng may buong puso, buong isip, sa pamamagitan po ng pag-aalay natin ng mga awiting papuri at pagsamba. Amen po. So lahat po tayo. Come on, let's go. Sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay.
ay luluhod at sa'yo ay sasamba. Kami ay iyong diringgin, ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Kung kami ay luluhod at sa'yo ay sasamba, kami ay iyong diringgin, ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, ikas at ikaw ay lahat ng nasabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, ikas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Yes, Lord. Hello. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit,
Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Hallelujah, O Lord. Para sa iyo ang papuri at pagsamba namin, Lord. Yes, God. Salamat, Panginoon, sa walang sawang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa walang sawang paggabay, pagbibigay proteksyon sa bawat miyembro ng aming pamilya. Salamat sa lahat ng biyaya na nagmumula sa iyo, Ama. Walang hanggang pasasalamat, Lord. Yes, Lord. Kahit na kami ay makasalanan, hindi mo kami iniiwan, Yes, Panginoon. God. Thank you. Ikaw ay tapat at tunay na nagmamahal sa amin. Thank you, Jesus. Amen. Ikaw lamang, Panginoon, ang nag-iisang tagapagligtas namin. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba Yes. ay para sa iyo lamang, Panginoon. In Amen. Jesus' Amen. name, purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Hello.
sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang makatay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang makatay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na walang katulad, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Walang sawang pagmamahal na ipinaparamdam mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We praise you. We glorify your name, Panginoon. Ikaw lamang po, Lord God. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Habang panahon, wala kang katulad. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ang sarap pong umawit, di ba?
Ay, dati na. So, welcome. Kahit pang ilang balik mo na dito? Dalawa na. Welcome. Tayo ang Kingdom Builders International, Kawayan Family. At since may bago po tayo, ang ibabahagi po natin ngayon ay actually, ito, hindi ko alam, brother, meron yan. Pero 4 na verse lang yon. So para po maintindihan natin yung kabuuan ng kwentong ito, isalaysay ko na lamang po. Pero kasi ang nagawa namin na verse is 3 or 4 lang. So para maintindihan natin yung Daniel chapter 3, i-summary ko na lamang po. Sa unang basahin po natin muna is yung verse 1, Daniel 3 verse 1 to 18. At dito sa verse na to, sa chapter na to, ito yung inuutos lahat. Inutusan lahat na sumamba sa ribultong ginto. Daniel 3 verse 1, ang sabi po dito, si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng ribultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro namang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dora sa lalawigan ng Babylonia. Sa verse 2 po, pagkatapos, pinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom at mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing ribulto. At dito po sa chapter 3, ang sabi po, nang sa harap na sila ng ribulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, at ang sabi, inuutos ko sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli o yung horn, flute, harp, sitar, alpa, at iba pang instrumento. At sino mang hindi sumunod sa utos na ito'y ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. So, nang marinig ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa verse 8, sinamantala ito ng mga ilang mamamayan. Yung mga mamamayan po na tinawag dito is yung mga astrologists, yung mga false prophet. Sa Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, mabuhay ang mahal na hari. Inuutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sinabing hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumusunod sa utos ni Shadrach, Meshach at Abednego ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at ipinatawag niya ang 3 lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa?
Iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. At sa palagay ba ninyo ay may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa kapangyarihan, mula sa aking kapangyarihan? At sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. At bago po tayo magpatuloy, bago natin isa-isahin ito, manalangin po tayo. Ama, dakilang Ama sa langit, Panginoon, maraming salamat sa mga salita na aming maririnig ngayon, na aming maibabahagi ngayon, Panginoon. At tulad po, Panginoon, panalangin ko, O God, na tulad ng mga sina Meshach, Shadrach at Abednego, tulad po nila, kami din po ay magkaroon, Panginoon, ng tapang at lakas ng loob, O God, na humarap sa kahit na anumang pagsubok po sa aming buhay. Sa kahit na anumang hinaharap po namin na nagbibigay, nagdudulot po ng paghihirap, ng kalooban, pagdadalamhati ng aming mga puso tulad po nila. Panginoon, bigyan mo po kami ng tapang at lakas ng loob para harapin lahat ang mga ito, O God. At tulungan mo po kami, tulad ng ginawa mo dito sa tatlong ito, Panginoon. Tulungan mo po kami na ma-resolve. Tulungan mo kami na kung ano man ang pinagdadaanan, Panginoon, ng bawat isa sa family, sa relasyon sa family, sa relasyon sa asawa, sa relasyon sa anak, Panginoon, tulad po ni Abednego, Meshach, and Shadrach, Panginoon, na ang pananalig po nila, Panginoon, sa iyo, kahit sa harap ng kamatayan, at tulad po namin, kahit anong hinaharap namin, Panginoon, tulad nila, Panginoon, kami po'y hindi matitinag, kami po'y hindi susuko, Panginoon, at mananatiling mananampalataya sa iyo, God. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, salamat sa pag-ibig mo, O God. At ito ang aking samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa verse, para po maintindihan natin, balikan natin ng konti yung chapter 2. Dito po sa Daniel 3, si Daniel po hindi nabanggit dito. Pero si Meshach, Shadrach, and Abednego ay sa chapter 2, sila po yung mga Israelita na dinala sa Babylonia at trinain po sila ni Haring Nebukadnezar upang maglingkod sa kanya at sila nga ay naging kanyang tagapayo dahil nangyari yan nung nanaginip. Ito na-share ko na po pero hindi ko alam kung natatandaan nyo. Daniel part 2, nanaginip si Haring Nebukadnezar ng isang imahe. Yung nakakatakot na imahe. At dahil doon, sa panaginip na yon, ito po sa Daniel part 2. Balikan po natin ng konti. Sa panaginip na yon, mula nung nanaginip siya ng isang ribulto na nakakatakot, mula noon, hindi na po siya mapanatag, lagi siyang balisa. Lagi siyang nag-aalala kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya ang ginawa niya, ipinatawag niya yung mga kanyang counselor. Iyon po nga yung mga
Alcadians, yung mga astrologists, ayan po yung tinatawag na false prophet. At ang sabi niya, sabihin sa kanya, sabihin niyo sa akin kung ano yung aking panaginip at ang kanyang ibig sabihin, ang kanyang kahulugan. At dahil hindi naman sinabi ni Haring Nebuchadnezzar kung ano yung panaginip niya, of course, yung mga false prophet, hindi nila masabi kung ano yon, kung ano yung panaginip na yon at kung ano ang kahulugan nun. So ngayon, sa galit ni Haring Nebuchadnezzar, dahil hindi nila masabi yon, nagbaba siya ng decree na lahat ng mga kanyang tagapayo, dahil hindi nila masabi yon, hindi nila maipaliwanag sa kanya, lahat ng kanyang mga tagapayo papatayin at sisirain yung kanilang mga tahanan. So nalaman ni Daniel yon. Si Daniel, isa rin kasi siyang tagapayo. Isa siyang tagapangasiwa sa Babylonia. So, anong marinig niya yon, kinausap niya ngayon si Haring Nebuchadnezzar na ang sabi niya, bigyan siya ng pagkakataon at siya ang magpapaliwanag kung ano yung panaginip ng hari at kung ano ang ibig sabihin nun. So ngayon, sa gabi ring yon, dahil sina Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, lumaki sila as Hudyo. At yung pananampalataya nila sa Diyos, nung kinuha kasi sila ni Haring Nebuchadnezzar, dinala sa Babylon, mga bata pa sila. Nung sinakop ni Haring Nebuchadnezzar ang Israel, mga bata pa sila Daniel. Mga around 15 or 16 po siguro yon, mga edad nila. Pero yung around 15, 16 na yon, lumaki sila na may takot, kilala nila ang Diyos. Lumaki sila na may relasyon at ang relasyon na yon buo. Kaya nung dinala sila sa Babylonia, tinuruan sila, trinain sila ng kultura ng Babylon, nagawa nila. Pero yung pananampalataya nila sa totoong Diyos, hindi yun nabago. Kaya naman dito, sinabi dito na sa verse 17, kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. So dito, pinakita nila kung gaano katibay ang kanilang pananampalataya sa kabila na nahaharap sila sa pwedeng kamatayan. Sa atin po, as sa atin bilang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, ano ang handa nating gawin? Ano ang handa nating tiisin alang-alang sa pananampalataya po natin? Kaya ba nating gawin yung pananampalataya ng mga Israelita na to, yung pananampalataya po natin, kaya ba natin na tumbasan ang kanilang pananampalataya? Na kahit anong paghihirap, kahit nahaharap ka na sa isang sitwasyon na feeling mo hindi mo na kaya, feeling mo wala ka ng pag-asa, ang pananampalataya po ba natin na susway or tulad nila na lalong nanindigan sa kanilang pananampalataya? Alam nyo po, yung sinasabi dito na golden image sa Daniel part 3, ang sabi po, sa Babylonian terms kasi, ang gamit nila is cubits. Pero sa modern term natin, yung golden image na yon is 90 feet tall and 9 feet wide. Yun po yun. Yun yung, at may nagsasabi na sinasabi po, yung iba sinasabi nila na itinayo ni Haring Nebuchadnezzar yung golden image na yan dahil doon sa panaginip niya sa chapter 2. At meron din naman nagsasabi na yung golden image na yon is mismong image ni Haring Nebuchadnezzar.
Pero ang ano is hindi alam, hindi hindi po matukoy kung ano talaga yung golden image na yon, at basta itinayo lang doon, at yun nga ang sabi ng hari, nagbaba siya ng decree na pagka marinig natin, marinig nila yung tugtog, basta kahit anong ginagawa mo, kailangan mong tumigil, yumuko at mag-worship, magsamba. Pero dito sa ang sinabi, tapos nung nalaman ng hari na, kasi sa verse 8 to 13, yung mga Alcadians kasi nainggit sila. Doon po sa binasa natin kanina, 'di ba? Nainggit sila dahil doon sa nagawa nila Daniel sa chapter 2, na nailahad nila, naipaliwanag nila kung ano yung panaginip ni Haring Nebukadnezar. Kaya itinaas ang kanilang ranggo, naging tagapangasiwa sila ng lalawigan ng Babylonia. At doon sa nainggit yung mga ibang tagapayo. Kaya yon ang sabi nila, Haring Nebukadnezar, 'di ba? Sabi mo, tuwing maririnig yung tugtog na pinapatugtog, kailangan kahit anong ginagawa, kailangan tumigil, yumuko, sumamba. At yung tatlong Israelita po, hindi sila sumusunod, hindi nila sinasamba. Hindi sila yumuyukod sa ipinatayo mo na rebulto, gintong rebulto. So ngayon, nung marinig ng hari yon, kasi may decree siya na kung sino ang hindi susunod, ipapatapon agad-agad sa fiery furnace. So, nung marinig ng hari na gano'n, nalaman niya na sila Daniel, si Abednego, Shadrach, Meshach, hindi nila sinusunod yung kanyang decree. So nagalit siya, at ang sabi niya, pinatawag nga niya silang tatlo, at ang sabi niya, totoo ba na hindi kayo sumusunod sa aking utos? Hindi kayo sumasamba sa imaheng gintong rebulto? At ang sagot nga nila, at ang sabi po nga po na mula ngayon, binigyan niya sila ng second chance na, sige, basta, kasi ang sabi, itatapon agad. Pero binigyan pa sila ng pagkakataon din. Sige, pero sa susunod, pag narinig nyo, kailangan nyong sumamba, yumuko. At ang sagot nila, sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na to. Gawin ninyo kung iyan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong gintong ito na ipinagawa nyo. Dito po, ang sabi po dito, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas. In other words, God is able. Kahit ano, kaya niyang gawin. Pero dito sa 18, kung hindi man niya kami iligtas. So sila, alam nila na kaya silang iligtas ng Diyos. Pero hindi sila nag-expect na gagawin yon ng Diyos. Hindi sila nag-expect na ililigtas nga sila ng Diyos. Kasi ang sabi, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin sila matitinag. Mananampalataya pa rin sila at mas gugustuhin nilang itapon na lang sila sa naglalagablab na pugon kaysa sa sumamba sa Diyos-Diyosan na ipinatayo ni Haring Nebukadnezar. Alam niyo po, dito sa verse na to makikita natin yung faith. Yung kung paano yung pananampalataya ng tatlong ito sa Diyos. Na kahit na alam nila na mamamatay na sila, mas pinili pa rin nilang magdusa, maghirap, mamatay kaysa sumunod sa utos ng hari. Minsan po kasi sa buhay natin, sa atin,
Minsan dumadaan din tayo sa baganyan eh. Law of man, law of God. Minsan nagkakaroon yan ng contradiction, di ba? Yung may inilalabas tulad nito, nagpatayo siya ng imahe, kailangan sambahin. Against yon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kasi sabi ng Exodus 20 verse 3 and 4 yata yon. Ang sabi niya, di ba? Huwag kang sasamba sa kahit na anong imahe na gawa sa taas, sa tubig, sa baba. Di po ba? So, etong tatlo na to, nanindigan sila kasi alam nila na yung law, yung decree na ibinaba ni Haring Nebuchadnezzar is against sa law ng Diyos. Kaya mas pinili nila, sige, tapon nyo na lang kami kaysa sumunod kami sa batas mo, sa batas ng tao. Amen po. So ganun po tayo. I pray na maging ganun din tayo na pag dumadating yung point na kailangan nating naiipit tayo between law of God, law of man. Siyempre saan tayo? Doon po tayo sa law of God, sa pinakamataas, highest law of God. Dahil ang sabi nga po sa Biblia na sa Kanya lamang ang kapurihan, sa Kanya lamang ang pagsamba, sa Kanya lamang ang He is the one worthy of adoration, of our devotion. At yung mga tulad nito, itong rebulto na to, hindi natin kailangan yan. Pero dahil minsan kasi kahit against sa kagustuhan natin, pag nagbaba ang gobyerno ng minsan, 'di ba, wala tayong choice, kailangan sundin. Pero tandaan po natin, wag po tayong matakot sa batas ng tao, matakot po tayo sa batas ng Diyos. Amen po. So 'yon at dito itong verse na to, ito yung totoong pananampalataya 100%. No doubt. Talagang buong puso, buong buhay, buong lakas. Yun nga, ibinigay na ang pagsamba nila sa Panginoon. At I pray na maging ganun din tayo. Na kahit na anumang pagdaanan natin, maghirap tayo financially, magkaroon tayo ng problema sa mga pamilya natin, may nakakaramdam tayo ng kabigatan dahil sa mga nangyayari, dahil sa mga hindi natin gustong nangyayari, manatili tayo sa Kanya dahil ang sabi nga ng Panginoon, may mga bagay na pinahihintulutan siya na mangyari. So ibig sabihin, inaalaw ni Lord na makaramdam tayo ng paghihirap. Inaalaw niya na makaramdam tayo ng nagkakaroon tayo ng problema. Pero ano ang sabi niya? Hindi niya tayo pahihintulutan. Hindi niya hahayaan na magkaroon tayo ng problema o ng kahit na anong bagay. Hindi niya pahihintulutan na dumanas tayo sa isang bagay na hindi natin kaya. At lagi siyang nandyan para tumulong sa atin. Hindi man niya totally na tinatanggal ang lahat ng problema natin, pero ang sabi niya, lagi siyang nasa atin. Lagi siyang tutulong sa atin. Amen. Kaya yan po ang panghawakan natin na ang Panginoon laging nandyan para sa atin. Dahil minsan kasi kailangan nating pagdaanan, kailangan nating dumaan sa mga hirap, sa mga pagsubok. Kasi dyan natin napapatunayan kung gaano, yung dyan natin napapatunayan yung katapatan ng ni Lord sa atin, yung katapatan niya sa kanyang mga salita. Dahil hindi mo yun mararamdaman eh. Pag wala kang hirap, hindi ka nakakaranas ng problema, hindi ka nakakaranas ng, hindi ka nawawalan ng pera, lagi kang masaya,
hindi mo na-appreciate yung ginagawa ni Lord sa iyo. Hindi mo yon malalaman. So malalaman natin ang katapatan ng Panginoon pag tayo ay may pinagdadaanan. Doon natin mararamdaman na siya ay laging nandyan. At para sa at ang ending po ng istoryang ito, pumunta po tayo sa verse at dahil sa galit ni Haring Nebuchadnezzar doon sa tatlo, dito po sa verse 22, ang sabi po is 23, sa 23 na lang tayo. Samantala, dahil sa galit niya doon sa tatlo, dahil nga yung sagot nila na kahit itapon na lang sila sa pugon, hindi sila sasamba. Dahil sa kanyang galit, sinabi niya na palakasin pa yung apoy palakasin pa yung apoy sa pugon ng 7 beses. Kaya naman, nung dinala sila, itinapon sila sa fiery furnace. Dahil sa sobrang init, dahil sa lakas ng apoy, dahil 7 times na ginawang mas mainit pa, yung mga naghatid sa kanila namatay. Yung mga nagtapon sa kanila doon namatay. Samantalang sa verse 23, samantala nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at tinanong sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba't 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," ang sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng Diyos." Alam nyo dito, Old Testament po to Daniel, di ba? Pero dito, hindi pa, wala pa si Jesus, hindi pa siya bumababa dito. Pero dito sa Old Testament, nagpakita na siya sa kanila. Dito sa 3 to. At ano ang ginawa? Sinagip. Hindi sila nag-expect na sagipin sila. Ang sabi lang, God is able to save us. But if not, di ba? Hindi sila nag-expect na hindi nila sinabi na hindi kami sasamba kasi isi-save kami. Hindi 'yon ang sinabi nila. Kaya niyang magligtas. Pero dito, ginawa ng Diyos. Iniligtas niya sila dahil nandito 4. Yung 3 na ihinulog, naging 4. At ang sabi nga ng Haring Nebuchadnezzar, sa tingin niya, anak ng Diyos. Actually, si Haring Nebuchadnezzar minsan nakakalito rin siya Doon sa chapter 2, ina-acknowledge niya si God. Pero kasi siya yung Babylon kasi hindi sila ungodly yung place na yon. Hindi sila sumasamba sa Diyos kung ano-ano, yung mga ima-imahe, gano'n, mga Diyos-Diyosan. So, at ang sabi niya dito, bakit 4 yung nakikita ko at parang anak ng Diyos? And Jesus Christ, hindi pa siya bumababa. Kasi, di ba, ang sabi nga, Jesus Christ is laging noon, ngayon, at bukas, laging nandyan dahil equal siya sa Diyos. Maraming paraan, maraming iba-ibang panahon, iba-ibang paraan ang kung paano nagpakita ang Diyos sa Old Testament at saka sa New Testament. At ang sabi po dito, at dahil John, sa tingin ko, sabi niya parang anak ng Diyos. Kaya naman lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan, halik kayo rito. Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kastaas-taasang Diyos. So ina-acknowledge niya yung Diyos nila Abraham. Ina-acknowledge na may Diyos, totoong Diyos. Pero ang problema dito kay Haring Nebuchadnezzar, ina-acknowledge niya pero hindi siya nagpasakop, hindi siya iba kasi yung yung oo, totoo yung God nila ganito.
Pero iba yung kasi yung pagka halimbawa may nangyari, oh praise God, nakatanggap ako ng biyaya. Yung mga ganon, pero yung isurrender mo yung buhay mo, hindi siya ganon. Ina-acknowledge niya si God pero hindi siya he never surrender to God. At dahil doon, lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga tao. Ngunit nakita nilang wala man lang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. You see, 7 times sa init. Yung mga naghatid na sa bungad nga lang namatay, nasunog. Sila na hinulog mismo doon sa apoy, walang bakas ng apoy sa katawan. Ni hindi nasunog ang kanilang mga buhok. At yung mga kasuotan nila, hindi rin nag-amoy usok. Bakit po? Dahil prinotektahan dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon, sa tapat nilang pananampalataya, prinotektahan sila ng Diyos. Kaya naman dito sa verse 28, dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaya sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga po. Kaya ipinag-uutos ko, sabi dito, ipinag-uutos ko, sabi ni Haring Nebuchadnezzar, sino man sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Di ba? Kinilala niya. Pero yung way niya, yung approach niya, hindi yun yung kung paano mag-approach ang Panginoon. Papatayin! So yun, kaya minsan, puzzle to si Haring Nebuchadnezzar kung ito ba'y magbabago at isusurrender niya ang kanyang sarili sa Diyos o mananatili siya na ungodly. Kaya ipinag-utos ko, sabi nga niya, na papatayin kung sino yung magsasalita against sa Diyos nila Shadrach, which is the true God. Who is the true God? Diba? At dahil doon, muli, itinaas na naman niya ang tungkulin nilang tatlo sa lalawigan ng Babylon. Minsan, totoo po yun. Yung nararamdaman lang natin ang presensya ng Panginoon, mararamdaman natin yon sa panahon na tayo'y nasa kagipitan, sa panahon na tayo'y nasa naghihirap, may dinadalamhati, may mga problema. Diyan napapatunayan na ang Panginoong Diyos, ang ating Diyos, ay laging nandyan para sa atin. At dito po, ang sabi nga po sa Isaiah 43, 2 verse 3, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned. Nor shall the flames scorch you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Amen? Amen. So dito po natin tinatapos ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. At bago po yan, manalangin po tayo. Father, we thank you for the example of these three guys na kung saan ay hindi, Panginoon, nagpakita ng kanilang kahinaan sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. And we thank you. Salamat sa lessons
pananampalataya na aming nalaman, Panginoon. And we know that you were able, but still, God, deferred to your perfect will. Regardless, to refuse the compromise, the relationship with you, they have faith in you, Lord. Hindi dahil sa kung ano ang ginawa mo, kundi dahil nagtiwala sila sa iyo, O God. At Panginoon, ganoon din po, kami po ay buong puso, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na kahit na tulad nga ng sabi ko po kanina, na kahit na anuman ang pagdaraanan namin, O Lord, sa anuman ang haharapin namin, kung may haharapin man po kami na problema, sa buhay namin, sa relasyon, sa asawa, sa anak, sa pamilya, Panginoon, sa kaibigan. Ito po ay aming inilalapit sa iyo, Panginoon, at alam ko, God, na may mga bagay ka, Panginoon, na pinapayagan na mangyari, pero ang sabi mo nga, tutulungan mo kami, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At maraming salamat sa iyo, Lord, sa pag-ibig mo, sa pagbibigay mo sa Panginoong Hesus para sa amin, para sa aming kaligtasan, at para siyang tutulong sa amin, Panginoon, sa lahat ng sandali sa aming buhay. Again, Lord, we praise you, Lord. Anuman ang aming haharapin, Panginoon, ikaw ay nasa amin. Ikaw ang siyang gagabay sa amin. You are in control, O God. So, Lord, maraming salamat. Dinadalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At lahat po tayo magsasabi ng Amen. Tapos na po ang ating Sunday service, and again, good day. God bless you all. God bless us all. Mapagpalang